Hello mga B, sobrang excited ng bata ngayon. Kasi napag-usapan nga namin ni Big nung nakaraan na dadalhin nga namin dito si JS sa Ninoy Aquino International Airport, Este Wildlife Center pa lang. Isa rin ako sa na-excite dahil first time ko nga lang din makarating dito. May bayad nga pala dito, 40 pesos per head. Mula pag-alis nga namin ng bahay, tulog na tong batang ito hanggang pagdating namin dito. Bumaba na nga muna si Babe para magbayad. Actually, nung nakaraan pa talaga namin balak pumunta dito, kaya lang nasaraduhan kami. Kasi hanggang until 4 p.m. lang yung gate sa loob, yung may mga birds. At sobrang galing lang talagang makaramdam ng batang ito. Pagdating namin dito sa parking lot, kusa naman siyang gumising. Alam na alam niyang pupunta kami sa mga animals, kaya naman sobrang excited niya talaga. Sobrang lawak ng lugar na to at sobrang laki din ng parking. Mamimili ka na lang talaga kung saan may parada yung sasakyan mo. Sunday nga, nung napunta kami dito, kaya naman medyo marami rin talagang tao. Itong stroller, muntik pang maiwan. Buti na lang pinakilala ni ate. Kung hindi, Diyos ko, bubuhati namin si Jeya. Lalakarin namin to. Ay, naku po. Habang naglalakad nga kami dito, napag-uusapan namin na dapat linggo-linggo nagpupunta kami dito para man lang makakita ng nature, ganun, para man lang makapag-unwind, na hindi naman kailangan gumastos ng malaki. Minsan kasi, nakakaloka na lang din talaga pag nasa bahay. Stress ka na nga sa buhay, nakakulong ka pa. Kaya naman minsan, labas-labas din. Natuwa naman ako habang naglalakad kami, may nakita kaming endangered dog. Excited na excited lang talaga kami makita ng animal, ay animals pala. Medyo naiinip na kasi kami nito at mahaba-habang lakaran bago makarating doon sa mga animals. Sobrang natuwa ako nung nakita ko itong pond. Nakita ko kasi sa may bandang dulo doon yung pinagshootingan ng May Amnesia Girl at saka itong fishing village na lagi ko nakikita sa mga action movies, sa mga Filipino movies na napapanood ko. Sinabi ko nga kaagad kay Babe na ayun yung mga lagi ko nakikita sa mga action movies. Ang sabi pa naman sa akin, doon daw nagshooting ang tabing ilog. O sige, go. Habang naglalakad nga kami, napag-uusapan na namin na babalik kami dito para mag-picnic. Kasi sobrang dami talagang spot na pwede kang pumwesto. Picnic yung sinasabi ko ha, huwag kayong ano dyan. At unti-unti na nga kami nakakaramdam ng inip at lalo na itong batang ito, naghahanap talaga siya ng animals. Kaya naman nilibang ko na lang muna siya sa mga halaman at sa mga puno. At ito na nga ang up-close video ng fishing village at may nakita nga kami ditong nagpo-photoshoot, may mga nagpe-picnic din. At pilit ko rin nire-reminisce kung alin ba yung mga movies na napanood ko na ito yung location. Hindi ko maisa-isa. Basta sobrang happy ako nung nakita ko to. At habang naglilibot-libot nga kami dito, may nakita na naman kaming endangered cat. Kung magpupunta kayo dito at nandito kayo banda sa may fishing village at tinatawag kayo ng kalikasan, huwag kayo mag-alala, may malapit na comfort room dito, malapit sa endangered cat. Nag-CR na nga muna kami sandali at hindi nga namin alam kung gaano kalayo pa ang lalakarin namin para makakita ng mga animals. Pero okay lang kahit medyo malayo-layo pa ang lalakarin namin kasi sulit na sulit na rin naman talaga sa mga makikita mong mga greens. Habang naglalakad kami, marami nga kami nakikita. Maraming pumupwesto, maraming nagpipiknik, nagpo-photoshoot, may nagja-jogging, may nagpa-practice. Naiisip ko tuloy na dito ko na lang kaya picturean si Jeya para sa second birthday niya kasi next month na yun. Isasabay ko na lang din sa pinaplano naming picnic, sana matuloy. Banda dito hindi na talaga namin alam kung saan kami papunta, buti na lang may nakita kami pwedeng pagtanungan. At dito nga malapit na pala kami. Unti-unti na ako nakakita ng liwanag nung nakakita ako ng raptors, mammals, and reptiles. Dito na yun. At ang unang-una nga namin nakita is itong chameleon. Nakakatuwa dahil nung unang tingin ko, parang tatlo lang sila. Tapos nung second look ko, tas dumami, third look, ay lalong dumami. Sobrang daming legend sa loob, hindi ko na mabilang. At hindi lang talaga ako sure kung nakikita sila ni Jeya. Pero ramdam ko yung happiness and excitement niya. Kaya naman panayiki sa papa niya at nagti-thank you din naman siya dito sa mga animals. Medyo nagmamadali na kami nito na makita lahat kasi medyo masama ang panahon, kumukulog na at madilim. At itong sunod naman na pinuntahan namin is yung crocodile. Napapaisip na talaga ako kung saan ba talaga dito yung sinasabi nila na nagsasara na gate ng by 4 p.m. Pasado 3:00 na rin kasi niyan kaya medyo kinakabahan na ako baka mamaya masaraduhan kami. Habang on the way kami dun sa mga birds, ini-enjoy na rin namin yung mga nadadaanan namin mga animals. Ewan ko nga kung anong animal yung nandito sa loob ng cage na to. Tinry namin silipin ni Jeya pero hindi ko makita kung anong naman dyan sa loob. Hindi ko na nga masyadong inusisa kasi wala rin talaga akong makita. Puro puno lang tsaka mga plants yung nasa loob. Meron din nga palang mga snakes dito sa may bandang kanan namin. Hindi ko na tinignan kasi na-excite na kami at nakita na namin yung gate na sinasabi nila nagsasarado ng 4:00. Kaya naman dali-dali na kami pumasok ni Jeya.
Habang papasok kami, damang-dama ko talaga yung excitement niya. Kasi nga, sa entrance pa lang, dinig na dinig mo na yung mga huni ng mga ibon. Pagpasok mo dito, ang unang mga bubungan sa'yo is itong mga ibon na to, iba't ibang klase. Sobrang gaganda nila. Oh, there's a yellow bird here. Oh no! Oh no, so many birds! Buhatin mo siya. Sweet! Hindi lang din si Jea ang natuwa dito, pati na rin si Ate Bash nung nakakita ng agila, tinatawag pa ako. Busy-busy si Jea sa mga ibon, for the picture ang mami. Sweet! Hello, look! Oh! Suplada. Babe! Yeah, go! Parang Hindi mo talaga makakaila na hindi lang talaga si Jea ang nag-e-enjoy, pati na rin talaga ang mami. As in, sobrang dami iba't ibang klase ng mga birds dito. Mabubusog talaga yung mata mo sa ibon. At kaya naman nakakita ako ng monkey, tinuro ko kagad kay Jea. Can you be a monkey? Monkey, monkey. Monkey, go! Monkey! Sobrang priceless talaga ng mga ganitong moment. Akala ko talaga, yun lang yung monkey na meron dito, pero nagulat ako sa nakita ko. Meron palang iba pang monkey at nakakatuwa, sobrang bibo nitong monkey na to. Nung nakita niya kaming paparating, talaga naman nagpakitang gilas agad. Nagpa-swing-swing talaga naman ang humpay. Kaya naman nung nakita siya ni Jea, talaga naman tuwan-tuwa ang baby ko sa monkey na yan. At hindi na rin niya napigilang hindi maging monkey. Sa sobrang bibo nito, pwede ito ma-discover. Sobrang nakakaaliw niyang panoorin, kaya lang bigla namang umulan. Gusto pa sana namin magstay ng medyo matagal para makita namin siya ng bonggang-bongga. Kaya lang ang lakas ng ulan at nababasa rin yung paa ni Jea. Kaya naman sisiguraduhin namin na babalik kami dito para mapanood namin ulit siya. Palakas na nga ng palakas ang ulan at kailangan na namin maisilong si Jea. Sa sobrang haba nga ng nilakad namin simula sa parking lot hindi kakayanin maglakad pabalik, kaya naman si babe na lang muna ang maglalakad at susunduin na lang kami. Habang naghahantay nga kami sa papa niya, talaga namang naiinip na si Jea, kaya naman kinakantahan ko na lang siya ng Rain Rain Go Away para malibang. Kaya lang parang lalo siya nabwisit. Oo siya, dito na lang. Salamat sa panonood.